So, again, mga kababayan, ito ay yung pinag-uusapan namin ni Agent Morales. Hindi namin sinasabi na ito yung nangyari na 100%. We are just like, inaaral natin at ikaw, base sa iyong eksperyensya, na posible. Di ba? It's, posibleng ito yung nangyari. Tama, Sa akin, sir? sa akin, assessment ko bilang isang Assessment mo ito investigador. at opinion mo Assessment bilang ko isang investigador. bilang isang dating ahente ng PIDEA at hepe ng investigation. Okay. Ng isa sa mga opisina ng PIDEA. Kaya hindi ako basta-basta maniniwala na itong gantong karami ng personnel ay magpa-positive. Unless otherwise, ito ay na-infiltrate na special ops. Wow. So pwede, no? Possible. Kasi ngayon ko lang nalaman sa tanang buhay ko na pwede ka pala mag-positive kahit hindi ka tumitira nitong bato-balani na ito o shab-shab. Kumbaga, maiinom ka lang. Kaya pala, I remember, no, sir, meron akong, nung umuwi ako sa Pilipinas, long time ago, mahigit isang dekada na, meron akong dinalaw na kaibigan, okay? Na something, medyo yung kanyang personality, may kakaiba. But anyway, yun yung like, during that day, pabalik na ako ng Los Angeles. Medyo naharang, binody freeze ako. I don't know kung tama to binody freeze ako, parang may narinig ko na something na parang may positive or something yung katawan ko, ganyan. So, dinouble check ako doon, parang may nilagay ka sa isang room, tapos may tinetest-test. Kalimutan ko na kasi matagal na to So, ang tanong ko, posible ba yung madikit sa'yo yung shab-shab sa katawan mo, tapos dumaan ka sa airport, madidetect nila, yung whatever kung ano man yung pang-test nila dyan? Hindi, kung ito, no, halimbawa kung inaano lang yung presence ng dangerous drugs, halimbawa sa gamit o ano man, inanuhan ka ng dinurog. Dinurog. Yun ang naisip ko. Maamoy ng K9 yan, ano? Pag naamoy ng K9 yan, automatic, uupo yung K9, ano? Kasi yung indicator, yung amoy na yun na based dun sa kanyang kasanayan, talagang kahit pulbura. Pwede ka palang sabotahiin. Na kunyari may kaibigan ka, gusto niya bigyan ng trouble, meron siyang durog-durog dyan na bato-bato, ilagay niya sa puwet mo. Pero, ang kaibahan lang doon, maamoy ka ba ng K9, kung wala namang makikitang bagay. Actual. Illicit items. Kasi kung pulbos lang, kumapit lang sa damit mo, pwede, magkakaroon ng indicator, magkakaroon ng magpa-plug doon sa sense nung K9, pero pag wala nang makita sa iyo, pawawalan ka. Unless otherwise, may makitang item talaga. No? Item sa iyo. Okay, going back dito sa nangyari sa Davao. So, posible yon. Balikan natin yung na ipapaliwanag nyo sa amin. So, posible pala yon na ihalo sa tubig to sabotahin, ano? Yes. Kaya nga ang tanong ko, saan nag-positive? Kasi may mga na isasabotahin, no? Halimbawa, party, no? Okay. Party. Ang marijuana, pwede siyang ihalo sa pagkain, sa gulay, sa cake, yan brownies, alam ko. Diba? Meron yan dito sa LA. Oo, ikikure lang yan, gigilingin, o ipupulbos, Kasi wala na imposible ngayon, Talagang, kung nga yung mga bawang o mga talagang meron na mga powder, di ba? So, yung mga kaya, pagka nahalo sa, sa pagkain, pwede ka masabotahe. Katulad ng, ng methamphetamine hydrochloride. Ang description kasi ng methamphetamine, karaniwan, crystallized, yan. Yung bato-balani. White crystalline substance, Kumbaga talagang pag hinalo mo sa tubig yan, dilute, walang epekto. May lasa po. Parang gusto ko yung tanungin kung natikman niyo ba. May lasa ba yan kapag nahalo sa tubig? Yan ang hindi niyo pa natikman, Hindi. Ang based doon sa training namin, based din sa mga response ng mga gumamit, may kakaitan yan. May kakaitan. Pero siguro, kung sa juice. kung yan, hinalo doon sa kasi kung ikaw mag-special ops ka, yun yung hindi ka madedetect yung i-avoid mo yung detection para at least pagka meron kang pinroject o in special ops,
normally, mag-ano siya, no? Yung, kumbaga sa ano, tira lang. Parang yung mga, di ba, yung mga kabataan na inaatiban, di ba, may mga babae na nalalagyan ng atiban, napapatulog yung mga, ano, no? Ganun. Drug sila para, chorbahin. So, ito pala, possible pala ito. Wow! This is another learning, sa atin, sa ating mga palangga. Kasi syempre, kami naman na hindi na-expose sa ganito, kayo, that's part of your job, na posible palang talagang special operate itong mga trabahante o mga empleyado ni Baste para targetin siya. Kasi yung pattern kasi, obviously naman, talagang tina-target ang mga Duterte. Yes, diba? Tina-target. So, pwede talaga mangyari. So, paano natin to, sir, mapapatunayan na itong theory natin, ito yung observation mo bilang isang experyensyadong PDEA agent, mapatunayan na itong 37 na to ay they are like sinabotage lang. Just in case. Kunwari lang, for the sake of this vlog, di ba? We're not saying na nilagyan sila, pinainom sila, pero dahil lang sa diskusyon natin, yung mga posibilidad ba? Paano natin mapatunayan na, let's say, kung ako doon, isa ako sa biktima na nag-positive ako, ano dapat ang gagawin ko na para mag-resist na, hindi naman ako gumagamit Bakit ako nag-positive? So, ano dapat ang gagawin? Alam nyo, itong bagay na to napakaseryoso, no? Kaya kinakailangan dito is yung talagang masusing investigasyon. Wow. Kasi, unang-una, no, ang pagsasagawa ng investigasyon, hindi lang doon sa yung the moment na matuklasan mo yung isang pangyayari, no? Magbabacktrack ka dyan. Unang-una, ang empleyado, madali mo naman malaman kung bang ito talagang lumilinya sa drugs o hindi Yes, madali mo naman malaman talaga yan Ngayon, iisa-isahin mo yan. At yan, yung mga empleyado na yan, kung sino man ang gumagamit yan, alam ng mga kasamahan niya, alam ng kaibigan niya, alam ng pamilya niya na gumagamit. Ngayon, yung mga inosente dyan, alam din ng mga kaibigan, alam din ng mga kamag-anakan niyan kung lumilinya yan sa drugs. Oo, tama. Diba? Alam ng pamilya yan kasi sila kasama niya sa araw. Oo. Ang kailangan dyan, masusi investigasyon. Kasi, napakaseryoso nitong usapin na to, Hindi dapat pabayaan. Kasi, kumbaga sisira talaga ng buhay ng mga inosenteng tao. At, tignan mo, ginawa ito sa akin sa aking personal na opinion bilang investigador, bilang isang dating ahente ng PDEA, ginawa ito para sirain lamang si Mayor Baste Duterte. Ginawa ito para pabagsakin ang mga Duterte. Wala akong personal na anuman dyan sa mga Duterte. Alam ko, hindi kayo sabi nyo, hindi ka DDS, sinabi mo yon. Pero just for the fairness. Bilang isang alagad ng batas, gusto ko fair. Kung ako magkakandak ng investigasyon dyan, mananagot yung mga dapat managot dyan. Kasi tignan mo, sir pinakalat, although nag-comment dyan kanina na nag-sorry na si Noli Di Castro. So parang yung intention ka dun sa pag-fake news niya, pagkamali niya daw, well, that's fake news, di ba? Na hindi niya, kumbaga, hindi niya muna kinonfirm kung ano yung babalita na talagang ang headline is target talaga di ba? 37 police nag-positive o 37 na mga tauhan ni Duterte ay nag-positive. So talagang yung headline, atake at sinakyan nila barbers, sinakyan ng mga kongresista Alam nyo, hindi naman natin, in fairness kay dating Vice President Noli Di Castro, iyang mga yan, lalo na yung mga news anchor, bumabase lang yan doon sa feed. Doon sa kanila, yung nagbabasa sa teleprompter. Sa teleprompter. Sa bagay. Minsan nasa mga news, news editor o kung ano man. Siyempre, kumbaga sa big news yan Big news. Sa excited talaga, sila, excited. Oo. Pero, kung titignan natin, bakit hindi police? Ang nag-positive, no? Kasi masisisi ang PNP, no? Palaliman na lang ng bakit sige, hindi sir. Police? I-educate mo kami. Kami mga bakit hindi police? Diba? Kung i-matrix natin, ano ba ang kaugnayan ng police doon kay Duterte? Okay, Duterte, okay. Diba? Yung bang police na ito, directly sumusweldo kay, doon sa opisina ni Duterte?
Ang police kasi, under yan ng national government. Okay. Ang police hindi kasi sa under yan mayor. ng national government, hindi mayor. Okay. Ngayon, itong public safety, security office personnel, mga ito, under ito ng Davao City government. Kumbaga ito yung talaga, hinire ito ng ng tanggapan ng tanggapan ng mayor. Yes. Oh. Ang police ang sumusweldo sa national. National. Okay. Kumbaga sa pagka ito ang magiging natin ang magiging nito national government. 'Di ba? Babalik pa ito baka ang impact sa kanila. Oo, ang impact sa kanila 'Di ba? Teka muna ano yan 'Di ba? Sisihin ko si PNP. Sisihin niyo yung RD. Kung yung tauhan mismo ng ng mayor, ng local government unit, sisihin nyo si mayor. Nag-hire siya ng Oo, diba? Tama. Pinapalabas na ito pala War on drugs. Pero ang hina-hire niya, mga nag-positive o addictus. Kasi nga, the target is siya. Yeah, siya yung target. Wow. Diba? So that's another interesting, Ngayon, information. Gaano tayo nakakasiguro ngayon? Kung yung mga tao niya na-infiltrate, na special ops, gaano tayo ngayon nakakasiguro na ito si Mayor Baste Duterte hindi pa na special ops? Wow. Napakasimple sa isang Paano? Yung isang mineral water, pag ininiksyonan yan sa puwet, nilagyan ng tape, 'di ba? Ininiksyonan lang ng konti maliit, Oo, ininiksyonan. Di ba tinunaw, 'di ba? Ininiksyon na gano'n. Binigay kay mayor yung tubig. Paano na? Wow. So kaya dapat yung mga assistant niya, yung mga nasa taong sa paligid niya, talagang trusted niya. Kasi hindi lang itong pulburon, baka may election. Paano kung mismong sa supplier galing? Ang tubig, ng tubig. Yes, para wala talagang kumbaga sa may mga chain of Meron mga yan, di ba? Kasi pagka ikaw pinrabaho ka, para walang sunog, dun mismo sa pinagmumulan, dun ikaw contaminate ka, o dun magkakaroon ng switch. So nagde-deliver ng tubig, Oo. Dapat pala, nanonood si Mayor Baste. Mayor Baste, mag-ingat po kayo, magdala na kayo ng tubig galing sa iyong bahay. Minsan iniisip natin, hindi naman siguro ganun, di ba? Doon tayo, ganun tayo hindi naman siguro ganun, di ba? Kagaya yung sinasabi, ang dami ko nababasa sa mga comment, Agent Morales, wag kang ikakain dyan sa Senado, Agent Morales, wag kang iinom ng tubig dyan, di ba? Oo. Sabi namin sa iyo. Paano ka nakakasiguro na yung tubig o pagkain na binibigay sa iyo ay hindi na kontamina? Ayun na nga, kaya sinabihan namin kayo noon. Balik natin ang kwento. Dali natin doon sa Davao City Government. Palagay natin, wala mismo doon sa loob ng pero galing pala sa labas. Kasi pag ikaw tinrabaho ka, lahat ng pwedeng gawin na hindi madidetect, gagawin yan. Yeah. Well, hindi imposible. Okay? Hindi imposible na gagawin sa kanya yan kasi siya yung target So kasi, based on yun ng mga expose ko dito, meron akong it's not really, may nakarating sa akin na impormasyon na may dating tauhan itong mga bangag na ito na napaka-healthy niya, nagsasoccer pa, o nagpo-football, very sporty, bigla na lang natumba at na-tsugi. Okay? Yung dating, actually, pangalanan na natin, si Deputy Undersecretary, Deputy ng, who's that? Si Hubert, Office of the, Hubert Guevara. Under sa office ni Bersamin. Anyway, I'm not saying, na nilason siya or what. Pero actually, may nakarating sa aking informasyon. Pero today, sir, today may natanggap akong text message. Kaya lang, sabi ko, kumuha ka pa ng maraming ebidensya. Okay? Na, allegedly,
na mayroon talagang nag-contaminate sa kanya, allegedly. Kaya nga sabi ko sa informante ko, sigurado ka ba dyan? Actually, itong mga informanting ito, kilalang tao sila eh. Sabi ko, maghanap ka pa ng, para paano yung pamilya nito. Kasi hindi na naman tayo pwede magsabi na, oo, nilason siya or whatever. Kasi ang pamilya dapat ang niyan eh, ang mag-initiate na paimbestigahan. At the fact na ang bilis ng pag-cremate dito kay Hubert Guevara, sabi nga nung nasa group chat kami, ang sabi nga, na-cremate na eh. So, hindi na malalaman kung nilason o hindi. So, sabi ko nga, sa Amerika, mayroong way dito. May ganong high-tech device para yan eh. Malaman yan kahit na-abo na, kahit na-cremate na. But anyway, so, balik tayo dito kahit sa Davao. So, talagang pwede pala talaga, no? Talagang kung nangyari yun, pwede pala talaga dito sa issue sa Davao, sir. Alam niyo, may mga president, katulad nung ginawa sa akin sa Senado. Naglabas sila ng Xerox copy ng di umano'y personal data sheet ko. Certified true copy. Nung hinihingi ko yung kopya na original, hindi nila mailabas-labas. Bakit? Ito yung paraan nila para wasakin yung credibility ko at sabihin ako ay sinungaling. Katulad ng sinasabi ni Bongbong Marcos na ako ay jokebox king. Diba? Na ako ay sinungaling. Paano nila patutunayan na sinungaling ako? Naglabas sila ng isang Xerox copy ng PBS at sinertified true copy nila. Diba? Yeah. So, sanay na sanay sila sa magawain. Pero, ngayon, hinahanap ko yung original. Asan na? Wala silang maipakita. Di ba, pinuntahan mo pa nga sa PDEA, sinorprise mo pa nga sila. Walang maibigay. Kumbaga sa wala talaga. Ayaw nila akong dahil kung ano-ano hiningin ko sa kanila. Di ba? So, ito. Kita mo, sanay na sanay sila. Ngayon, yung ginawa nila dyan sa Davao. Diba? Ito hindi basta lang ito, no? Yung ginawa nila to, talaga special operation ito. Baka nga yan, plan pa yan eh. Talaga pinondohan pa yan ng gobyerno eh. Pinondohan pa eh. Kasi, hindi basta-basta yan. Bakit, kita mo bakit hindi yung PNP personnel ang pinroject nila? Bakit itong mga... Nakakapagtaka nga pala. Nakapagtataka. Bakit itong mga empleyado ng City Hall? Kasi nga, kung magpapositive yung PNP personnel, sa pool yung district director ng Davao, sa pool yung regional director ng PNP sa Davao, sa pool din. Sino? Magbubumirang yan dun sa PNP. Chief. Baka pati nga yung secretary ng DILG, ano pa dyan? Bubumurang sa kayo pala ang di ba? Kulang kayo dun sa nyo. Ngayon, yung tauhan ng Davao, yung mga empleyado ng Davao, kanino magbubumirang, kanino Kaya nga, hataw sa kabayo ang latay sa kalabaw. Hataw sa kabayo. Doon sa hindi nakakaintindi, kasi ibang mga katulad ng Bisaya, mahirap intindihin yun. Sir, ano po ibig sabihin nun? Kung kasalo, hinataw mo yung kabayo, pero yung hindi nasaktan yung kabayo, nasaktan yung kalabaw. Ibig sabihin, may iba kang pinatutungkulan. Nag-positive itong mga tao na to, mga kawawang tao na to. Pero kanino latay? Kay Baste. Si Baste. Doon sa matandang Duterte. Duterte. Di ba, sinasabi? Putsa, puro kayo kaipokrituhan. Puro kayo kampanya-kampanya sa illegal na droga. Yung pala, yung mga tauhan nyo. Yung pala yung mga positive sa illegal drugs. Alam mo, talagang sa ngayon habang nagsasalita kayo, may porsyento talaga. Although ito ay pinag-uusapan natin based nga sa iyong eksperyensya. Again, we're not accusing them 100%, 'di ba? This is your opinion and this is your assessment as PDEA agent. Pero kung titignan mo, naka-4 na hearing tayo, sir, dito sa issue ng pulburon ni Bangag Jr. Talagang nagising ang taong bayan, nagba-viral yung ating mga videos, talagang nadurog ang bangag na ito, pero makapal ang mukha ng presidenteng ito.
Tapos, yun nga, tinawag kayong jukebox. So ngayon, posible. May possibility talagang binibintang nila or pwede talagang isabotahe para sabihin na ganito, ayan bangag-bangag pala ako o eto ang gagawin ko. Para kayo ngayon, war on drugs ha. O eto, 37 na tao ni Basti ngayon is positive. Ano kayo ngayon? So, posible pala talaga, no? Diba, ang ginagawa nila, nagtatawa-tawa sila. Tingnan mo, tauhan niya, positive. Ibig sabihin, yung Davao City Hall niya, puro adik ang tao. Baka nga susunod na sasabihin na, supplier pa niya, si Baste Kaya nga. Wala kayong sweldo pagka hindi kayo bumili rito. Dito lang, mura. At sir, diba? Dito na ngayon papasok yung mga ugong-ugong na possibility na pag-suspend nila kay Mayor Baste. Baka ito yung grounds yun na gagamitin nila. Okay. Balik tayo. Okay. Sige, diba? sir. Ang bilis mag-react ng chairman ng dangerous drugs doon sa mababang kapulungan. Bakit? Sabi niya, hindi ko na paano. Diba? Kumbaga sa aligagang-aligaga siya, parang alalang-alala siya, parang worried siya, na 37 Davao employees positive sa drug test. Bakit nung mag-positive, yung chief of police ng Mandaluyong, kung saan nandoon nakatira, kung saan naghaharing uri yung secretary ng DILG, hindi na aligaga, yung chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Kaya nga. Ibig sabihin, secretary ka ng DILG, wala kang say sa paglalagay ng chief of police doon sa bakuran mo? Nag-positive yun. Yan, I think November yun, December. Bakit yung Pangulo ng Pilipinas na nakalagay sa report ng isang investigation agent noong 2012 na sumisinghot ng cocaine, na sumisinghot ng pulburon, hindi naman siguro sabon yung sinisinghot niya. Tama kayo Tama Tama. Diba? Wala silang aksyon. Bakit wala kang aksyon? Bakit wala ang patawag sa'yo? Pero tama nga, ito si Barbers. Ako tatanungin ko, bilang investigador natin ng PIDEA, magkano ang dahilan? Bakit ganyan ang arte mo? Yun diba? Bakit ganyan ang arte mo, Congressman Barbers? Diba? Wow. Bakit pareho lang kaming pulis ng tatay mo. Itong issue sa kay Bangag Jr., tahimik silang mga hayop sila. Tapos ipinagtatanggol pa nila. Nagpe-press con pa sila kada araw. Toka-toka nga sila to discredit you. And now, dito sa issue ni Baste, talagang kailangan mag-conduct sila ng investigation at ipapatawag pa nga ang PRRD So, dito mo makikita yung hindi balanse na pagtingin sa mga issue, yung bias nila. Na dahil siguro, tama nga, ang question, magkano kaya? Bakit, Ako, tatanungin ko talaga magkano ang dahilan? Ito hindi pagmamalasakit sa bayan. Kasi selective yung ginagawa ninyo. Selective. Pakulong niyo ako uli. Yeah. Selective talaga. Kasi imagine nyo mga kababayan, pagdating kay Duterte, doon kay Baste, dahil sa nag-positive, tama ka, aligaga ang Congress, ang lower house. Pagdating kay Bangag Jr., tinatakpan nila, tinatapala nila, pinagtatanggol nila, nagpipress con sila pa kayo ng spokesperson ng presidente. Kaya nga. Kaya magtataka ka. Diba? Iba yung tinititigan, iba yung tinitignan. Iba yung tinitigan, iba yung tinititigan. Mukhang masyadong ang malaki yung magkano. Kasi pagka tungkol sa Duterte, ang bilis ninyo. Ang bilis nyo talagang di ba? Ang mga Duterte talaga yung target. Kung napapanood tayo ni Mayor Baste, anong pwede nating masabi sa kanya? Anong dapat gawin to prove na, kasi nagsalta si Mayor Baste na sang-ayon naman siya na talagang ipa-imbestigahan or tutukan itong 37 na nag-positive na ito. Hinahanap ko yung kanyang statement dito. Okay? Masabi niya nga dito, yun nato matolerate kaning mga tao o behavior na mogamit og droga. Hindi natin sabi niya matotolerate itong mga taong itong gumagamit ng shab-shab. I think mauna ang pinakadakong sala na buhaton gani ring kalibutan. I think ito na yung pinakamalaking kasalanan na ginawa nila dito sa kalibutan, sa nasyon.
Alam niyo, Sabi dapat niya, ginagawa ng Congress dito. betrayal yun. Eh. Sabi niya, JM, betrayal daw ito. Kung referring sa kanyang mga tao. Kaya nga, baka hindi nga niya alam. Okay? Sabi niya, we can tolerate this behavior from people using drugs. It's the gravest offense one can commit, a serious betrayal. Yung pronouncement ni Mayor Duterte, normal lang yan sa isang ama ng o isang pinuno ng anumang opisina. Pero kasi yun yung unang magiging reaction talaga niya. Pero sa nakakaintindi, teka muna. So may nakakaintindi, teka muna, Mayor. Teka muna. Wag muna. Mag-conduct muna tayo ng investigation. Mukhang nasa butahe kayo. Tama. Mukhang na-infiltrate kayo. I-lifestyle check, sabi nga kanina ni Dens. I-lifestyle check daw. Kasi, bakit pa magkakaroon ng investigation? Kung ako ang Kongreso, teka muna, mag-iisip din ako. Hindi ako magpapadalos-dalos dyan. Teka muna, alamin muna natin bakit nagkaganyan. Diba? Hindi ko nagkaroon na positibo. Pagpalagay natin, totoo yung resulta na yan. Ngayon, balikan natin bakit nagkaganon. Wow. Balikan muna natin ba't nagkaganon. Kasi, imagine mo kasi kung si Marcos Jr. nga nung 2022, negative siya. Nakikita mo yung manifestation sa bibig niya, ngungingiwi, gumaganon. Pero negative. More than 2 minutes lang yung kanyang test. Makikita naman yan sa investigation. Makikita, mababalikan yan. Ang tao, kung hindi ko nag-positive yan, sige, alamin muna natin bakit. Paano nag-positive yan? Kagaya niya, paano kung nasa butahe? Malay mo, may CCTV camera doon na nakita may nag-ineksyon. Diba? Yes. Pero ito nga sinasabi natin. Kasi ito, ang purpose nito ay talagang pabaksakin, sirain yung mayor o yung pamilya ng mayor. Oo. So pwede din, no? JM, habang ito na lang Go ahead. Bakit hindi yung PNP na nagsasagawa ng war on drugs ang sinabotahe? Bakit yung mismong mga tauhan ng mayor? Diba? That's a big question. Kaya nga, tama ka Kung, alam mo, talagang natututo yung mga kababayan sa'yo. Kasi iniisip ko nasabi mo, tignan din baka from the manufacturing ng, let's say, tubig, juice na iniinom. Kasi kung talagang thorough investigation to, no? Kung yung mga tipong investigation na napapanood ko sa forensic investigation dito sa mga documentary, prior to that day, titignan mo itong manufacturing plant, may mga pumunta ba na mga alagad nicotine, na-capture ba sa CCTV street na may nag-influence sa manufacturing plant, at pagdating ba sa opisina, yung mga kahinahinala ba, agent? You know? Kahinalang mga galaw. Maraming human intervention, no? Oo. Kung hindi sa manufacturing plant, doon sa distributor, o doon sa nagre-resell. Pero pwede, maraming paraan. Kung ako mag-i-infiltrate, kung ako, gusto kong patulugin lahat yung mga drug lord na papasukin namin. Kontak ko yung katulong. Halimbawa, kontak ko yung katulong. Paglalagyan ko ng dinurog na Dormicum, yung mga Ovaltine o ano man na nandyan. Kung umiinom ng Ovaltine o Milo, paglalagyan ko ng dinurog na Dormicum o ng Valium 10, yung mga, o kaya ng Ativan, yung kanilang mga kape-kape o ano man, para pag timpla yan, tulog lahat yan. Di ba? Ay, parang gusto kong mag-volunteer, no? Sa Malacanang, taga-timpla ng Ovaltine na lalagyan ko na. Kidding aside. Di ba? Pero balikan natin, no? Yung issue, interesting. Kasi akala ko, mga palangga, magpa-positive ka lang, sa edad kong to, akala ko talaga, magpa-positive ka lang kapag naglanghap ka. Langhap ka o nagganon ka, di ba? Langhap. Sabi ko nga sa mga anak ko, pagka kayo halimbawa lumabas, may mga drinks kayo, at naiwan nyo drinks nyo, nag-CR kayo, huwag nyo nang inumin pagbalik. Totoo yun. Huwag nyo nang inumin. Kasi baka mamaya malagyan na kayo ng Ativan, malagyan kayo ng ecstasy. Hindi mo alam. Lalo na sa mga party. Lalo na yung mga teenager, may mga anak dito, di ba? Mga
Oo, talagang totoo lang, no, kung hindi nyo naman kilala talaga o ano man, wala tayong mababalikan, kasi kailangan talaga yung awareness sa totoo lang Hindi yung awareness. magwawalang bahala ka diba? Mga kababayan, bigyan natin ng konting advice. So, pag may kaibigan ka pala na pwede kang sabutahiin, na pwede kang, sige, gimmick-gimmick tayo. Pwede wisik-wisikan niya ng shab-shab yung drinks mo, tapos pwede siyang tumawag ng police or something, itong kasama ko, nagpupulburon to o nagsashab-shab to. Ang nanay nito, si Maharlika kunyari, mayaman to, extort natin ng pera, kasabot yung police, di ba? At least man lang sa kwento, mayaman ako Jay. Di ba? Kasi una-una, hindi no? Kaya in fairness naman. Oh my God. In fairness, maaring hindi alagad ng batas ang nagsabotahe sa kanila. Maaring ibang tao o ano man, pero maaring ahas. Yung gumagawa nito, sanay sa mga covert operation. Yung mga gumagawa nito. Maari, yes. Kasi unang-una bilang dating ahente ang gumagawa o kinukuhang gagawa nito ay yung merong access doon sa target. Yung mga action agent na kinukuha dito ay yung may access. Hindi po pwede na ang kukunin nila para makapasok dyan sa na yan ay walang access. May access. May access kakilala, yung na yung loob. Yes, meron. Kaya yan, ang makakaintindi lang dyan sa mga ginawa na yan o doon sa methodology na yan ay yung mga operator din. Tingin pa lang. Kasi hindi mo naman makikita yun sa isang hangin. Mag-iisip talaga ako, yung mga operator dito nanonood ngayon, sige nga, tama ba yung sinasabi ko o mali? Personally, yan sila magko-comment, nanonood lang sila. Kasi, pag titignan mo yung pattern, ikaw nga pumunta ka sa PDEA, surprise, para lang mag-authenticate nitong dokumento na, kinihingi sa'yo sa korte, hindi ka hinarap. Ayaw kang bigyan. So, talagang sabotage. So, itong mga Duterte, itong si Baste, alam naman natin na galit sa kanya ang unang pamilyang ahas, dahil nga even doon sa interview ni Lisa Marcos, binabanggit niya na yung mga anak daw niya mababait kasi walang mga tattoo. So, again, that's attacking sa mga anak ni Pangulong Duterte na lahat may tattoo. Na pag may tattoo ka, yun yung gusto niyang i-suggest sa taong bayan, sa kaisipan ng taong bayan, na kapag may tattoo, masamang tao. So, kung mga ganitong pattern na sa national TV, binabanggit ng bangag, ng First Lady bangag na ito, o Bartek, posible na pwede talaga nilang gawin, atakihin ang mga Duterte, sabotahiin, no? Hindi lang, hindi, kumbaga, ginagawa na nga Ginagawa Yes, sabagay. Maisog rally, Ito, number one indicator, direct hit na ito Direct hit na hindi na indirect Kumbaga talagang sinasabotahe na Diba? Sinasabotahe na. At yan, ginastusan yan ng pera ng bayan. Biro mo. Kita mo bakit yung mga tauhan ng city government ng Davao, doon ka magtataka. Unang makikita mo kagad sa investigation, ano yung motibo? Diba? Kumbaga ano naman mapapala ko dyan? Diba? Yung mga ganun, diba? Parang 37. Parang 37 sila. Ganun sila kadami, no? Ang question, ilan ba silang chinek? Out of what? Ilang percentage? 50, 40, Alam nyo, sa totoo lang, alam nyo, sa totoo lang, mukhang ito yung mga nakainom. Mukhang ito yung mga nakakain ng kontaminadong pagkain o kontaminadong inumin. Pwede rin sa pagkain, no? Yes. Ihalo sa gulay, sa ginataan, hindi mo malalasahan. Kung kasi kung yan nag-positive sa iba't iba, mag-aano ka pa pero kumbaga ito yung pinakamadali Pinakamadali na itago to avoid detection, sabi nga Pero posible, malaki yung possibility. 'Di ba? Malaki yung possibility. So, siguro bigyan ng chance. I mean, ilang days ba matatanggal yung substansya sa katawan? Let's say itong shab-shab na ito. Hindi tayo sigurado doon sa hindi tayo sigurado doon sa bisa
o doon sa ano no. Pero yan sa ganyan ano, pagka ganyang nagkaroon ng special operations, hindi lang isang beses ginagawa yan na nagkakaroon ng ano no, ng infiltration ano. Hindi lang isang beses yan. So, ang purpose kasi kaya ginawa niyan para hiyain. Parang yung nangyari doon sa PIDEA. Alam mo nakakatakot. Yung kalaban ni General Lasso, nagpakawala ng mga classified documents nakarating sa iyo. 'Di ba ang ano doon ipahiya si Lasso. Kaya lang ang problema, hindi lang si Lasso napahiya, pati yung tatay ni Lasso. Yung nasa Malacanang. Yung kanyang benefactor. 'Di ba? Ganun din ito yung nangyari dito. Siguro ganun ang formula na ginawa nila. Ganun pala. O sige, pahiyarin natin yan. Pero kasi, ang sa akin, kaya ko naman nilalabas yung mga dokumento na binibigay sa akin para malaman ng taong bayan, kapakanan ng taong bayan. Pero hindi yun. Hindi yun. Ang logic ba? Ang logic, galit sila kay Lasso. Yeah. Gumawa sila ng paraan para mapahiya si Lasso. Sa akin, yun lang ang assessment ko. No? Hindi dun sa ginawa mo eh. Kung bakit yung gumawa ng mga nasa likod nung paglabas niya. Ng pagbigay, pag-leak. Para pahiyain yung kapalpakan ni Lasso. Oo. Ganun ito din naman yung ginawa hiyain, pero mali. Oo. Pero ganun din yung ginawa kay Baste. Kung bakit sa ang kinontomen na yung pagkain o tubig o iinumin para lumabas na talamak yung mga addict dun sa City Hall. Sa tungki ng ilong ng mga Duterte. Bakit? Nag-positive, marami. Hindi lang 2, hindi lang 3. 37. Diba? So, baka nga meron pang hindi ka nakasama sa drug test dun eh. Baka hindi nga lang yun ang mga ang rito, no? Ang nakakagulat at ang nakakalungkot, talagang wala na pala talagang kumbaga sa wala na pala talagang kapanatagan. Wala diba? Wala dito sa mga kagaguhan na nangyayari. James, sasagot lang tayo ng mga tanong. Ito, natawa lang ako dito. Agent Morales, kung nakainom ba, addict ka na? Kung na-contaminate ka, addict ka na? Definitely, hindi palangga. Na-contaminate ka nga. Ang pagiging addict, ka nga, yung gumagamit ka. Ang pagiging addict kasi, ito yung behavior. Yung behavior doon sa pagka-crave mo pagka-crave mo doon sa isang bagay o isang pagkain o nakahihiligan mo. Yun ang pagiging addict. Yung palaging hinahanap-hanap mo. Ito just hindi. Sinabotahin yung nakatikim ka o at tinest ka, yun natagpuan na positive ka doon sa ganong uri ng dangerous drugs. Yun yung ito, JM, sabi ni Den Scorpion, ma'am, dapat i-check din if nasa critical positions yung 37 na yon within Baste's office. So, i-check din daw yung mga position nila. That's good point. Kasi ulang-ula, sila yung, pagka nasa public safety and security ka, usually, yung mga ganito, ito yung mga enforcer ng ordinance. Yung mga ordinansa ng city. Ito yung mga nagbabantay do sa facility ng ng City Hall, na eskwelahan o ng mga parke o mga yun. Sabi ni Syria, yung 37 baka nagkasama-samang kumakain, baka isang opisina sila. Again, ito po yung pinag-uusapan namin ni Agent Morales. We're not saying na nangyari ito 100%. So, ito ay assessment niya bilang isang PIDEA agent. Ito yung mga posibleng mangyari na kung may magsasabotahe, talagang pwedeng mangyari. Right, Agent? Tama. Kasi kung ganyan, ganyan karami sa isang opisina, baka mamaya yung tubig doon o kaya, di ba, yung tubig na pinamimigay o di ba? Ganun eh. Yeah. Oh, wow. So, kaya naman, itong gobyerno mong naggigipit sa'yo, naggigipit sa atin, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ayuda, band-aid solution, again, para tapatan ang maisog rally na sinusulong natin. So yung connection sa mga pangyayari, nilalatag natin sa taong bayan, JM, na ngayon ginigipit ang mga Duterte,
at binubuksan nga itong war on drugs ni Pangulong Duterte. Ito, ang mga kongresista nagdagdag sama-sama, nagtulong-tulong, at nabanggit na natin kanina, pero ang issue sa kakaibangag, kino-cover up nila, pinagtatakpan nila, at sa bawat hakbang natin bilang mga maisog, sila ay naaapektuhan. Kaya naman, ang ginagawa ng gobyernong ito ay nagbibigay ng mga ayuda ngayon, which is okay naman yung ayuda. Sabi nga namin kanina ni Attorney Valera, okay lang yan, tanggapin nyo yan kasi pera naman ng bayan. Pero ito'y panandalian lamang. So ito'y patunay, agent, na yung laban mo sa PIDEA leaks, ang laban ko sa lahat ng mga expose ko dito, like kidnapping, talagang nararamdaman ng tao. Kaya nga maraming humahakbang na maisog para sumama sa ating pambansang kilusan, sabi nga ni Attorney Valera, no? So, nakikita nila yung impact ng taong bayan. Kaya maari o posible talaga na itong pangyayari sa Davao ay sabotage. Right? Tama. So, nakakalungkot. Nakakalungkot. So, ano nararamdaman nyo dyan ngayon sa Pilipinas, JM? Yung mga kaibigan mo, nakakausap mo. Kasi talagang halos lahat ng mga nakikilala ko, Miss Maharlika, grabe na dito sa Pilipinas. Grabe yung panggigipit. Nakikita nyo naman, kami mismo sumasama kami sa Maisog Rally. Ang dami nagme-message sa akin, ramdam namin na talagang hindi lang actual martial law, digital martial law. So ikaw bilang isang lumalaban din at nagipit at pinakontempt ka pa nga, ginigipit rather. Ano yung nararamdaman mo ngayon, JM, bilang isang Pilipino? Alam mo, alam ko talaga, no? Wala, talagang sabi ko, kundi tayo kikilos, walang mangyayari. Talagang, kumbaga talagang ang pakiramdam mo, parang hindi ito gobyerno ng matinong tao eh. Hindi, wala tayo sa pamamahala ng isang matinong kaisipan. Yun yung kaya nga sabi ko, no, yung panawagan ko, no, sa mga kapatid nating Pilipino. Sabi ko nga sa kanila, biro mo, huwag tayong pumayag sa mga ganitong ginagawa sa atin, Kaya sabi ko nga, kung ako mananawagan, talagang aanuhin ko talaga ang taong bayan na magising talaga na magkaisa. Pagkakaisa lang naman ang susi, di ba? Yes. So, pagkakaisa naman talaga ang susi. So, nakita nyo naman yung hakbang ng Maisog, pinipigil tayo, nilalagyan tayo ng traktora, kung ano-ano mga pagharang, ano pagigipit, magsususpend sa mayor, sa governor, at dito kay Baste, at yun nga, yung napabalitang, ito galing ito sa, from the grapevine nga, na baka nga suspended siya. Sabi ko nga, pwede talagang gawin. Dahil ang pattern, inakita na natin. Yung pagsususpend sa mga governors and mayors. So, I hope, yung ating mayor ng Davao, mag-conduct siya ng investigation. At tama yung mga nag-comment kanina, si Dance, na i-lifestyle. Ano bang ginagawa nito ng mga 37 na ito? Maaring isa sa kanila, dalawa sa kanila, gumagamit ba talaga or what? O yung 35, namumuhay ng tama. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako naniniwala na yung 37 na yan, lahat yan gumagamit. Yun nga hindi ako naniniwala. Maaari yung ilan dyan, Kumbaga sa yung ilan. Ba't na 37? Pero hindi 37. Yan, resulta lang ng resulta lang ng special operation, Kaya sabi ni Granny Ems, bakit hindi po ulitin ang drug test sa 37 katao na sinasabing nagpositibo? Yun yung tanong niya. Pwede. Pero ilan ba yung timeline na para ma-clean yung yung system? Alam nyo, sa totoo lang, hindi doon sa ulitin Hindi sa ulitin Kasi ako naniniwala na merong sabotahe na ginawa dyan. Kaya kahit alang beses mong ulitin yung drug testing na yan, kung yan ay nasabotahe, magpapositive at magpapositive pa rin yan. Baka nga mas dumami pa. Wow. Yan so baka hindi nila, possible na tinrabaho sila. Yes. Kasi
Kasi yung mga napapanood ko sa forensic investigation, yung mga nilalason ng mga asawa nila, nilalason ng kanilang, mga, minsan nanay pa nila. Yung napanood ko, nanay, nilason niya eh. So, dahan-dahan talaga ang yung pagtatrabaho, hindi lang isang araw. Alam niyo, sa totoo lang, kung titignan natin, parang, okay, go ahead, sir. Kung titignan natin, kumbaga sa, buti nga, hindi tubig ng baterya yung inihalo eh. Diba? Yeah. Yung bang, kumbaga sa, makikita mo dito sa mga tao na to, ang purpose lang naman dyan, isirain yung mga Duterte. Diba? Ganun na nga. Sirain. So, ang sinasabi ko, yung napanood ko kasi napaka-current nito, I don't know, may nagkapanood nito, yung Carrie and Cyanide sa Netflix. Grabe, I don't know kung napanood nyo to, JM, pero napakaganda to bilang kayo investigador, no? Ang gandang series nito, Carrie and Cyanide, sa India nangyari ito. So napakaganda hindi maganda yung istorya, but ibig sabihin, interesting bilang sa mga investigador kasi dinahan-dahan niyang gurgurin sa pamamagitan ng pagpapainom. You know, kasi we're talking about isasabot tayo yung pagkain eh. Dinahan-dahan niya, asawa, ang dami niya talagang, kaya napunta sa Netflix, ang dami niyang ginorgor. So, dito sa 37 na to, sa Davao, so dapat itong tutukan ni Mayor Baste, no? Yung ganitong anggulo, dapat talagang, kasi kawawa naman, yung 37 katao. Dahil kung ito ay nangyari, okay, kung let's say, for example, nangyari, totoo, ito yung pangyayari. Kawawa naman yung buhay ng 37 kataong ito kasi may mga pamilya din sila. Dahil lang sa gustong atakihin ang mga Duterte ng gobyernong ito. So, yung 37 na tao, sisirain mo yung buhay just to attack the mayor? Alam nyo, mukhang sa ganyan, mukhang pagkaganyan, meron na rin nilalason, halimbawa gustong sirain yung liderato, meron nang nilalason, isa doon sa mga miyembro ng core group, para at least ito yung pinapangakuan na sige, pagka napababa ito, napasuspend dito, ikaw ang uupo. Ikaw na, hindi na makakaporma itong mga ito. Ganun yung ginagawa dyan. JM, para yung sa CCTV na inilabas mo, ng usapan ni Picoy at saka ni Romy, na pare, nangangamoy direktor Nangangamoy direktor, pare, sabi niya, iti-take advantage natin to, nasa advantage, yan. Diba? Yung sinabi niya? Ganun eh. Kung pagka meron mga pinapangakuan na dyan na pagka ito nagmaterialize, di ba? Ganyan na yung... Sa totoo lang, nakakagalit everyday yung mga pangyayari sa Pilipinas, lalo na kayo nandyan at ikaw, tayong dalawa actually ay biktima sa pangaras, pagigipit nitong gobyerno ito. So JM, so far, kasi di ba may mga napabalita din na ipapabricate ka ng mga kaso-kaso. So, update mo kami. Isa yung sitwasyon. Wala bang mga bagong cases na ginipit ka ng kung sino man? So far, wala pa naman. Pero inaantay ko at naka-ready naman tayo At naka-ready naman tayo. Hindi naman tayo natatakot yan. Matagal na nga nilang ginagawa sa akin yan Yung pagpapabricate ng mga kaso. No? At tayo naman, matapang naman natin hinaharap lahat ng kasong binato sa akin. Magmula pa magmula pa na naindulto yung buhay ko, mula pa noong 2012. Kaya ngayon ko lang napatunayan talaga, na talagang isang pamilya lang. Isang pamilya lang yung nasa likod ng indulto ko sa buhay. Dito sa Salvation ko na to. Tanungin kita uli, pinagsisihan mo ba na pumasok ka sa PDEA? Hindi naman. Kasi unang-una, pagpasok ko sa alagad ng batas, pagiging alagad ng batas, kasama na yung pagkakaroon ng delikado sa buhay ko maligaya naman ako, no? Lalo na kung ang paglilingkuran ko taong bayan. Kasi kagaya niyan, taong bayan, wala naman lakas yan Kaya kung wala yung katulad natin, kawawa naman sila. Well,
Maraming salamat dahil hindi man maganda yung umpisa ng pagkakakilala natin, at least magkasama po tayo ngayon na humahakbang bilang isang matapang o isang maisog. Kaya sabi ko nga, ako naman ay hindi rin bibitaw sa inyong pakikipaglaban, kami dito ng aking mga palangga. Kaya I'm sorry din ulit po kung may mga pangyayari sa buhay, katulad yan, naapektuhan ng iyong trabaho, but rest assured, we are here para alalayan po kayo dahil talagang sobrang paggigipit ng gobyernong ito. Doon po sa mga palangga ko na willing to extend your help kay Agent Morales at mga messages na gusto nyo iparating sa kanya, mga katanungan about his expertise, ayan po yung kanyang email. Okay? Expedia Agent Jonathan Morales at protonmail.com. So doon naman sa aking mga puting ahas, ayan po ang aking email. maharlikanetwork@protonmail.com. Lahat ng mga impormasyon, isend nyo lang dyan sa akin at protektado kayo. Never ever natin i-disclose ang inyong mga pangalan. Agent Morales, panghuling pangungusap sa ating mga kababayan. Bago mo sabihin yan, maraming salamat sa iyo kasi today ay napaka-interesting ng ating topic. May natutunan kami na pwede pala pagkain o tubig maging positive ka dito sa shab-shab na ito. Yeah. Ako po, yun, no? Sa mga minamahal kong mga kapatid na Pilipino, sobra na ang mga ginagawang pag-aabuso sa kapangyarihan ng pamilyang Marcos sa ating bansa. Patuloy na inaalisan na nila tayo ng mga karapatan. At sa katunayan, ang hayagang pakikipagsabwatan ng ating mga mambabatas sa pamilya Marcos ay isang malinaw na basihan upang tayo ay tuluyan ng tumalikod sa isang adik at diktador na pamamahala. Ang ginagawang panggigipit ng mga Marcos sa pamilya Duterte at sa mga katulad nating maliliit sa lipunan ay isang lantarang pagtraidor sa mga taong taos-pusong nagkaloob ng tulong at muling pagtitiwala sa pamilyang puwersahang ipinagtabuyan ng sambayanang Pilipino. Dahil sa ginawa ng mga itong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang mga ginawa ng mga itong pagtraidor kay Sara Duterte na nagkaloob ng tulong at pagtitiwala sa magkapatid na Amy at Bongbong Marcos. Ano pa nga ba ang aasahan nating pamumuno sa isang pangulong talamak at bangag sa pagsinghot ng ilegal na droga? Patuloy pa ba tayong magpapaloko sa asawa nitong kailanman ay hindi naman natin pinagkatiwalaan upang mamuno sa ating bansa? Patuloy pa ba nating pababayaan ang pamilyang ito, 10 ng kanilang mga kasabwat, na patuloy tayong lapastanganin at pagnakawan ng salapi ng ating kabangbayan? Mga kapatid, sobra-sobra na pong pasakit ang dala ng pamilyang Marcos sa ating bansa. Kaya't nais namin nabigyan ninyo ng pansin ang kilusan na ating isinasagawa sa pamamagitan ng hakbang ng maisog upang patuloy na gisingin ang damdamin ng sambayanang Pilipino. Magdadalawang isip ka pa ba? Lalo pa at hayagan na tayong sinasalaula ng mga ulupong na ito? Magtiwala po kayo. Ngayong gising na at napukaw na ang damdamin ng sambayanang Pilipino. Malapit na nating makamit ang ating kalayaan mula sa mga magnanakaw na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat, Agent Morales, sa iyong tapang na ipinamamalas sa amin. Ikaw po ay pinakamatapang sa between you and me. Mas matapang ka dahil nandyan sa bakuran mo ang mga ulupong. At nandito po kami, magpipray sa iyo at susuporta. At syempre, lagi ipapaalala sa ating mga kababayan na hanggang ngayon po, ang isang dating agent na nagtestigo lamang, nagpatotoo lamang ni isang 5 o isang security, wala man lang binibigay ang gobyerno sa kanya sa buhay niyang mapanganib. So I hope makita nyo yan, magising kayo at humakbang din kayo na maging maisog. At labanan niya, katulad ng sinabi ni Agent Morales, ang magnanakaw, ako mismo, sinasabi ko, kidnapper, smuggler,
lahat po, kinuha na lahat ng kasamaan ng gobyernong Araneta Marcos Romualdez. Muli, thank you so much, Agent Morales. Hindi po namin kayo iiwan sa pag-uusap nating muli. Salamat. God bless po. Okay. So mga kababayan, ayan, ang dami nating natutunan sa kay Agent Morales at asahan niyo siya, magiging regular guest natin siya dito dahil sa mga, lalo na sa mga isyong droga dahil marami talaga siyang naipapaliwanag na hindi natin naiintindihan bilang isang ordinaryong citizen. Pero dahil siya ay trabaho niya yun, nag-experience niya, mas naipapaliwanag niya ng maayos sa atin. And I hope marinig ni Mayor Baste Duterte yung ating vlog ngayon dahil dapat mag-conduct siya ng investigation. This is your Fair Lady Maharlika. Thank you so much, Palangga.